Sa gitna ng budget hearing sa Kongreso, naungkat ang pagpunta di mano sa casino ni LTO Chief Assistant Secretary Virginia Torres na sumipot sa pagdinig. Matatanda ang nakuna ng video si Torres sa loob daw ng isang casino at nasa harap mismo ng slot machine. May report si Sherry Ann Torres. I'm June Veneracion from GMA7. Ma'am, sorry. Mabilis lang. Hindi kaya tawag na siya. Ilang ulit umiwas si Land Transportation Office Chairperson Virginia Torres sa media interview mula na lumabas ang video niya sa YouTube na nasa loob siya ng casino at nasa harap ng slot machine. Kanina nagpakita ito sa budget hearing sa Kamara. Pero atrasado na dumating si Torres, kaya na isa-isa nang pinakilala ni DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya ang mga opisyal sa ilalim ng DOTC sa House Committee on Appropriations. And for LTO, we have Secretary Torres just outside but coming in. Ang budget briefing ng DOTC agad sumentro sa issue ng check-based Inecon na nagrereklamong hiningan daw ng suhol nang minsang magpahayag ng kagustuhang magbid para sa bibiling mga train sa MRT-3 project. Nausisa rin sa komite ang planong taasingil ng pasahe sa MRT. Pero kalaunan, napunta rin kay Torres ang atensyon nang tanungin na siya ni Kabataan Party List Representative Terry Ridon tungkol sa balitang paglalaro raw niya sa kasino na mahigpit na ipinagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno. Yes, actually I have already submitted to my secretary that I am always ready for any investigation. But if you will look at it, wala mong tao yun. It was done with malice. And I am really very thankful that is not considered casino. Wala nang tinanong pa si Redon, pero hiniritan pa nito si Torres. Nag-roll call ko kanina. Hinahanap po kay ma'am. May narinig ako sa labas. Nasaan si Ma'am Torres? Nasa casino daw. Pasensya po kayo, nagkakamali po kayo kasi andito ako. Ilang minuto nang tapos magtanong si Ridon kay Torres pero kapansin-pansin ang halos walang kurap na pagtitig ng LTO chief sa kongresista hanggang sa ideklara ng komite ang lunch break. Pero pagbalik nila sa hearing, agad hiniling ni Torres na makapagsalita. If possible, that the Honorable Party List Kabataan, Honorable Ridon, be respectfully advised or teach parliamentary courtesy. An apology would be in order to our dear Assistant Secretary. We would not want here to make jokes naman po na where our secretaries will feel slighted, no? Pagalis sa Kamara, muling hinarang ng media si Torres, pero di raw muna siya haharap sa media. In due time. Halos 3 linggo na ang nakakaraan mula nang kumalat sa internet ang video ni Torres. Pero hanggang ngayon, wala pang inilalabas na findings si DOTC Secretary Abaya. Sabi niya, patuloy pa rin daw ang investigasyon. It's hard also to give bits and pieces, updates on the safest and investigation is we await the final conclusion, then we could answer questions from there. At habang iniimbestigahan, si Torres daw ay patuloy na magtatrabaho bilang LTO chief. Di naman daw kasi nag-offer na magbakasyon muna si Torres. 2010 ang i-appoint ni Pangulo Aquino si Torres sa LTO. Noon pa, ang bansag sa kanya ng mga kritiko, kabarilan, kababayan at kaibigan ng Pangulo. Kasama kasi ng Pangulo si Torres sa mga target shooting, practice at tournament. At si Torres tulad ng Pangulo Aquino ay taga-Tarlac rin. Ilang ulit na nasangkot sa kontrobersya itong si Asik Virginia Torres, ang chairperson ng LTO simula nung i-appoint siya ni Pangulong Noynoy Aquino. Ilan lang dito yung kontrobersya sa pagitan niya at ng IT company na Stratcom, ang delay sa issuance ng mga sticker at plaka ng sasakyan. At itong pinakahuli, yung paglalaro raw niya sa kasino. Ang kanyang mga kritiko sige sa panawagan na tanggalin na siya sa pwesto. Pero sa ngayon, nananatili siya sa kanyang opisina. Sherry Ann Torres, GMA News.